Saan ba kayo pupunta? Hahatulan namin ng Sodom. Lilibulin mo ba ang buong lungsod? Pakiusap! Tulong! Susubukin namin sila. Kung ang mga anghel ko ay makakakita ng 50 taong matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod. Parurusahan ng buong lungsod! Huwag kayong lilingon sa makasalanang lungsod! Huwag kayong lilingon! Huwag kang lilingon! Wag! Ang asawa ni Lot ay naging estatwang asin dahil sinuway niya ang Diyos. Si Lot at ang kanyang mga anak na babae ay nagtungo sa kabundukan at Sa gitna ng kadiliman, laging may liwanag. Sa bawat pahina ng kasaysayan, may kwentong nakatadhana. Mula sa simula ng paglikha hanggang sa mga dakilang himala na bumagos sa mundo, muling masasaksihan ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang tapang nina Samson at David, ang katapatan ni Moses, ang bawat luha, bawat tagumpay at bawat aral, binigyang buhay sa pinakabagong paraan. Maligayang pagdating sa isang bagong yugto upang mas damang-dama at mas malapit sa puso. Ito ang inyong tahanan para sa Cinematic Bible Stories. Ito ang Bible Flix World. Samahan niyo kami sa ating paglalakbay. Bago maniwala ang bilyon-bilyon, kinailangan ng isang tao na marinig ang tinig ng Diyos at magkaroon ng pananalig. Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at pumunta ka sa bayang ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. Pagpapalain kita, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa, ang lahi mo ay magiging sindami. Nang bituin sa langit, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lahi. Genesis, versikulo 12, talata 1 hanggang 2. At sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa, ang iyong mga kamag-anak, at ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang dakilang bansa. Pagpapalain kita at dadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa iba. Sara, kinangusap ako ng Diyos. Halika, sumama ka sa akin. Saan kayo pupunta? Lot, sumama ka sa akin. Dadalhin niya tayo sa ating bagong tahanan. Ngunit mayroon na tayong tahanan, malayo sa lungsod. Para sa ating mga anak. Ngunit hindi na kayo magkakaanak. Magkakaanak pa kami at pinangakuan ako ng Diyos ng anak na sindami ng mga bitiin sa langit. Nangako siya, Sara, maniwala ka sa akin. Kinausap niya ako. Yakapin mo ko. Sige, salamat. Lot! Sasama ka ba? Dadalhin niya tayo sa lupain na puno ng hiwaga. Ayoko. Hindi ako papayag. Sa masaganang lupain! Hebreo versikulo 11, talata 8.
Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya ay tawagin ng Diyos upang pumunta sa lupaing ipinangako sa kanya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ano magagawa ko kung may nagmamayari na ng lahat ng lupain? Hindi mo maaaring ang kinin ng lupain to! Umalis ka rito! Lumayo na kayo! Tama na yan! Tumigil na kayo! Tama na! Hindi na maaari to. Sabihin mo na kay Abraham kung ano ang pasya natin. Anong kaguluhan nito? Inaragaw ng lalaking yan ang lupain ko! Binigay ng Diyos ang lupang ito upang ating Kulang ang paghati-hatian. binigay niya sa atin. Sabihin mo na sa kanya. Abraham, hindi sapat ang mga lupain. Napakarami natin. Ipagkakaloob ng Diyos ang pangangailangan natin. Manalig Sa kayo. Diyos na hindi natin nakikita. Buti pa magiwa-iwalay na lang tayo. Hindi. Manatili tayong magkakasama. Para pare-pareho tayong magutom. Panonoorin na lang natin magpatay ng mga tao dahil sa lupa. Amain. Aalis na po kami. Kayo ang bahala. Saan kayo pupunta? Sa masaganang lupain malapit sa Sodom. Sa Sodom. Mapanganib na lupain yun. Mag-iingat ka. Dahil walang sariling anak, itinuring niyang parang tunay na anak si Lot na kanyang pamangkin. Paano ako mamumuno sa mga taong ito? Kung mismong sarili kong pamilya hindi sumusunod sa akin. Bilis! Tulungan siya! Tauhan siya ni Lot! Ano nangyari sa kanya? Dali! Ano nangyari sa'yo? Natalo nila kami. Napakarami nila. Si Lot! Boy pa. Ngunit nabihag siya. Halika! Kumapit ka sa akin. Akain kita. Gamutin niyo siya! Biyasa ang mga tauhan natin. Abraham, hindi kayo mga sundalo. Sinabi kong manalig sila sa Diyos. Niyaya ko si Lot na sumama Iniwan sa nila atin. tayo. Pumili sila ng lupain. Sila ang may kagustuhan. Kapamilya natin sila. Kailangan natin silang tulungan. Ang Diyos ang bahala sa atin. Masaya tayo! O, alak! Alak pa! Sa atin ang mga ari-arian nila! Pagdiwag tayo! Pagdiwag natin to! Kumapa ka sa akin! Kasama ko yan! Bitiwan niyo siya! Bitiwan niyo siya! Abraham! Napakarami nila! Manalig tayo sa Diyos! Ah!
Lot. Lot. Napakarami nila laban sa aming kakong. Kasama natin ang Diyos. Abram, babalik kami sa Sodom. Lot. Maraming namatay para iligtas ka. Namatay rin ang mga tauhan ko. Kailangan natin magsama-sama. Hindi, Amay. Hindi maaari. Sa lungsod, may kinabukasan kami. Sumama ka sa amin. Kailangan namin umalis. Tayo na. Abraham. Nangako siya sa akin. Magkakaanak ako. Nangako siya sa akin. Nangako siya sa akin na magkakaanak ka. Wala na. Hindi na. Wala na akong pag-asa. Ikaw magkakaanak ka pa. Sa kanya, sa alipin kong babae. Hindi maaari, hindi ako papayag, ayoko. Sige na, puntahan muna si Hagar. Magkakaanak ka sa kanya.
Hawakan mo mabuti, Ismael. Anak ko. Ama, Anak ko. Anak mo. Sumama ka na sa iyong ina. Bago po natin ipagpatuloy at kung napagpala at nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Malaking tulong po ito para sa katulad kong content creator at upang mas marami pa tayong maaabot at mabahagi na ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Genesis versikulo 18, talata 1 hanggang 2. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham sa tabi ng mga punong ensina sa Mamre, habang siya ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda sa kainitan ng araw. Nakita niya ang 3 lalaki na nakatayo sa malayo. Pagkakita niya sa kanila, mabilis siyang tumakbo mula sa pintuan ng tolda upang salubungin sila at yumuko siya sa lupa. Panginoon ko, tumuloy po kayo. Mukhang malayo ang inyong nilakbay. Oo, malayo ang nilakbay natin. Abraham, nasaan ang asawa mo? Genesis versikulo 18, talata 10, sinabi ng Panginoon, babalik ako sa susunod na taon. Sa ganitong panahon na ang iyong asawa ay magkakaanak ng lalaki, at nakikinig si Sarah malapit sa tabi ng pintuan ng tolda. Bakit ka tumatawa? hindi po ako tumawa. Alam ko, manganganak ka ng sanggol na lalaki at papangalanan siyang Isaac, na ang ibig sabihin ay halakak. Salamat sa mainit mong pagtanggap. Aalis na kami. Ihahatid ko kayo. Saan ba kayo pupunta? Hahatulan namin ng Sodom. Napuno ng kasamaan ng Sodom, naging lungsod ng kasalanan. Naroon ang pamangkin kong si Lot. Meron siyang pamilya. Maraming taong taga-Sodom ang dumadaing. Napakalaki ng kanilang kasalanan. Lilibulin mo ba ang buong lungsod?
Makatarungan kayong Diyos. Lilipulin niyo po ba ang mga matutuwid kasama ang mga makasalanan? Pakiusap. Tulungan niyo kami. Paano kung may 50 taong matutuwid sa Sodom? Pati ba sila madadamay sa malagi na sasapitin ng mga masasama? Pakiusap. Tulong. Susubukin namin sila. Kung ang mga anghel ko ay makakakita ng 50 taong matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod. Pakiusap. Tulungan niyo kami. Hindi sila nagtungo! Tulungan mo kami. Paano kung mas konti? Kung 30 o 20 lang? Alam kong hindi kayo papayag na lipulin sila. Narito sila! Tulungan niyo kami. Sumama kayo sa akin. Paano kung 10 lang ang taong matuwid na nakatira doon? Hindi niyo ba sila ililigtas? Lot, anong ginagawa mo? Sino mga taong yan? Kailangan nila ng tulong. Gagawin ko lahat para matulungan kayo. Alang-alang sa 10 taong matuwid, ililigtas ko ang buong lungsod. Dito tayo! Mahanap din natin yun! Diyan lagi! Nandun sila! Sa likod ng pinto! Ang pinto! Alam namin namin sila! Ipakita niyo sila sa amin! Nasaan ang mga tayuang yun? Malabasin niyo nila! Buksan niyo ang pinto! Mga panauhin ko sila! Iharap mo sila sa amin! Huwag niyo silang Gusto namin sila makita! Huwag niyong ituloy ang masamang binabalak niyo! Ilabas sila! Tumagin ang mga tayuan! Makita niyo sa amin! Tayuan lang kayo dito! Umalis kayo dito! Alang-alang kay Abraham, ililigtas kayo ng Panginoon. Sandali! Ay, sila! Bilisan niyo! Patakin niyo! Laran na. Manalig ka, Abraham. Ligtas na kayo! Kailangan nyo nang umalis. Parurusahan ng buong lungsod. Huwag kayong lilingon sa mga kasalanang lungsod! Huwag kayong lilingon!
kang lilingon! Wag! Ang asawa ni Lot ay naging estatwang asin dahil sinuway niya ang Diyos. Si Lot at ang kanyang mga anak na babae ay nagtungo sa kabundukan at hindi na nila muling nakita si Abraham. Lalaki ang anak natin, si Isaac. Tulad ng pangako mo. Tinapay po. Kumain ka na, Ishmael. Ismael, Tayo na, maglaro na tayo! Unahan tayo! Sige! May problema ba? Yung anak mo sa aliping yon ay hindi pwedeng magmana sa mamanahin ni Isaac. Sino magiging panganay ng ating lahi, Abraham? Sino ang unang magiging bituin sa mga bituin sa langit? Ang anak natin o ang anak nyo? Sarah. Abraham, ikaw ba ang magpapasya? O ang Diyos ang magpapasya? Unahan tayo, magpatong sa paral! Sige! Maging matatag ka. Opo. Tayo na. Dahil ipinangako ng Diyos na sila'y makapamumuhay ng ligtas, pinapunta ni Abraham sina Hagar at Ismael sa ilang.
Paalam, Ishmael. Tandaan mo, anak ko. Anak ko, paglaki mo, bibiyayaan ka ng Diyos ng maraming anak. Anak, Ina, ipagluluto kita ng wagahan na Isaac. Makalipas ang ilang taon, nalaman ni Abraham na ang pagiging hinirang ng Diyos ay isang biyaya at isang pagsubok. Kailangan niyang patunayan ang kanyang pananampalataya ng paulit-ulit. Handog? Hindi. Hindi. Hindi pa ba sapat ang pinamalas kong pananampalataya? Kain ng kain. Pag may sarili ka ng mga anak gugustuhin mo, silang may problema ba? Nais ng Diyos ng isang handog. Anak ko, sumama ka sa akin. Ama, may dala po tayong panggatong. Nasaan po ang tupa? Ang Diyos ang magkakaloob ng tupang ihandog, anak ko. May dala bang tupa si Abraham? Wala po. Hindi! Kunin mo ang panggatong eh. Opo, Ama.
Ama, ano pong ginagawa ninyo? Nasasaktan po ako, Ama. Isaac, kailangan manalig ka sa Panginoon. Ama, pakiusap, Ama. Patawarin mo ako. Ama, huwag po. Genesis Kabanata 22, versikulo 12. Huwag mo nang ituloy ang iyong balak na saktan ng bata. Alam ko na ngayon na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong kaisa-isang anak. Handog na tupa. Amen. Ama ko. Anak ko, anak. Isa! Ina! Ina ko! Nakapasa si Abraham sa pinakahuling pagsubok. Siya ang magiging ama ng mga bansa. Tungkol naman kay Isaac, siya ay magkakaanak at papangalanan nitong Jacob, ngunit papalitan ito ng Diyos ng Israel. Ang pangakong magkakaroon ng lahing sindami ng mga bituin sa langit ay nagkatotoo na. Ngunit nang lumaon, dahil sa tagutom, ang mga Israelita ay napilitang lumikas palayo sa lupang ipinangako sa Ehipto. Dito, sila ay inalipin ng Paraon. Sa nakalipas na 400 taon, sina Abraham at ang Diyos ay naging alaala na lamang. Ang kanyang bayan ay naging alipin ng pagdurusa, maliban sa isa. Moises, Nagwakas man ang kwento ni Abraham, ang aral ng kanyang buhay ay mananatiling buhay sa atin. May mga susunod pang kabanata na tiyak na magpapatatag sa inyong pananalig. I-follow ang aming paglalakbay dito sa Bible Flix World. Ang pamana ng pananampalataya ay nagpapatuloy. Maraming salamat po. Salamat sa panonood. Naway napalalim ng kwentong ito ang inyong pananampalataya. Samahan niyo akong ibahagi ang salita ng Diyos. I-share natin ang liwanag sa mas marami pa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan na mga kabayo! Ayan ang mga karwahe! Parating na sila! Ayan tayo sa nilinyo! Panginoon!
natin ang Diyos! Sumunod kayo sa akin! Kasama natin ang Diyos! Doon dagat sa gitna ng dagat! Pagandahin mo sila, nakakatla! Bilisan natin!